Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa ating asignaturang Kulturang Popular sa Pilipinas GED 026. Ayan. Ako ang inyong magiging profesor. Hello po. Magandang araw. Nawa ay nasa maayos kayong kalagayan. Eliza M. Teodoro mula sa College of Arts and Letters, Kagawaran ng Filipinolohiya. Ayan. Bakit kasi magtaka tayo? Yung core subject natin doon sa SIS, sa asignatura, nakasulat ay Philippine Pop Culture. Ayan. At mapapansin nyo ay linagay siya ni ma'am sa Filipino, kulturang popular sa Pilipinas. Siguro marahil dahil ako ay taga-kagawaran ng Filipinolohiya, pero madalas sa esensya ay mas mainam ituro ang asignaturang ito sa wika natin, sa wikang Filipino. Lalo't higit, ang pag-aaralan natin ay yung kulturang popular sa loob ng ating bayan. So para mas mainam at lubusang maintindihan natin yung kulturang popular sa Pilipinas, kaya pinagpasyahan ko na isulat ito no sa wikang Filipino. Ayan. Bago tayo magsimula, pakilala ko lang din yung aking sarili. Baka magtaka, sino ba ako? Ayan. No, ako po si Eliza M. Teodoro. Pwede niyong tawagin na Ma'am Lai. Ako po ay nagtapos ng BS Ed, Major in Filipino sa ating sintang paaralan noong 2016, no, College of Education. At pagka-graduate ko ay dumiretso ako kaagad sa graduate school. Dito pa rin sa PUP at noong 2019 ay natapos ko ang aking MA, Master of Arts in Filipino. Ayan, maliban sa pagtuturo, ako ay isang mananaliksik researcher. Ngayon, nagsusulat sa loob ng mga sentro sa PUP. Kasalukuyang nakatira sa General Trias, Cavite. Sinasabi ko kung nasaan ako kasi gusto ko sa semestreng ito, ganun din kayo sa akin. Lalo pat sa sitwasyon ng ating bayan na kaunting ulan lang, bumabaha, um, na wag naman sana abutin kayo ng baha, di ba? Ay sana maging bukas tayo sa isa't isa kasi napaka-importante nun, no? Hindi man tayo na face to face, pero what if malakas yung bagyo sa inyo, sa lugar nyo? Tapos nagkakaroon ka ng problema sa internet connection at hindi ka makakadalo doon sa ating synchronous class. So, pwede kayo mag-chat sa akin or kung hindi man kayo makadalo sa susunod na pagkikita natin, susunod na araw, pwede kayo magmensahe sa akin no na ma'am, hindi po ako naka-attend sa klase niyo, pasensya na kasi wala kaming wifi, walang signal dahil doon sa masamang panahon. Ayan. So, ganun din ako sa inyo kapag ako rin naman inabot ng masamang panahon ng bagyo, no, mag-chat ako sa inyo, sasabihin ko na or magpapabot ako ng mensahe na cancel yung klase o anuman, no. Maliban doon, ako ay nanay na rin no ng tatlong bata ni na Crisanto, Alab Mirasol at Telohimi. Kaya pagpasensya niyo na ako may mga synchronous class tayo na may naririnig kayong mga bata, no, puno ng bata yung aking bahay pero sinisikap ko naman na kausapin sila na wag muna sila maingay, wag muna sila magulo kasi nga nagkaklase tayo. Yun lang yung kahibahan, parang sinasabi ko nga cons kapag naka-online class. Ayan. So, ayan. Ngayon, ay dako tayo dito sa description ng ating kurso. May babahagi ako sa inyong G Drive. Doon sa G Drive na yon, nandoon po lahat ng PowerPoint readings na gagamitin natin sa ating kurso. Ibig sabihin, hindi nyo na kailangan maghanap pa kasi nandun na. No, kung gusto nyo balikan, pwedeng-pwedeng. Maging itong mga PowerPoint na to, nandun naka-upload. I-upload ko rin ito doon sa ating Mabini portal para makita nyo. At bilang pagtugon dun sa kahingian na gamitin natin ang Mabini portal. So, ang asignaturang Philippine Pop Culture o Kulturang Popular sa Pilipinas ay tumutugon sa pagsipat ng kulturang popular mula sa kinalulugdan nito sa kasaysayan at iba pang kontekstong umiinog dito.
Ang ating asignatura ay naglalayong siyasatin at pag-aralan kung papaano ang kulturang popular ay nabuo, gumagana, napapalawak at nagagamit ng pangkasalukuyang kondisyon at kaayusang panlipunan. Titignan din ng asignaturang ito ang kulturang popular bilang lulan ng panlipunang kaalaman ng buhay at pamumuhay ng bansa. Ang asignaturang ito ay naglalayong bigyan ng ang mag-aaral ng kritikal na instrumento sa pag-uusisa ng kulturang popular. Pinibigyan din sa asignaturang ito ang pag-aaral ng kulturang popular mula sa disiplina ng cultural studies at critical discourse na tinitignan hindi lamang ang ugnayang panlipunan, maging ang naging bunga ng mga mekanismo ng pagpapanatili ng dominanteng panlipunang kaayusan. Pag-aaralan natin sa loob ng 5 paksa ang magkakaibang manifestasyon at forma ng kulturang popular na may diin sa ugnayan ng praktikang umiikot dito sa proseso ng komodisasyon. Okay, mga atit kuya. Sa madaling salita, no, kung mapapansin nyo at kung narinig nyo at napapaisip kayo na parang teka lang, hindi ito yung ine-expect ko kasi nung tinignan ko sa Google, no, yung type niya sa Google, Philippine Popular Culture. Tapos may mga lumalabas doon na module, may mga lumalabas doon na example kung saan inaaral natin ang ang pinakasikat na TV station, anong history ng media. No, meron din naman na ganong nasalik. Ano ang pinaka umiiral na fashion ngayon, ano yung pinaka sikat na aesthetics, no? Ano yung pinaka top 10 na musika ay hindi po ganoon ang magiging tugon ng ating kurso, no? Sisimulan ko na kayo, no? Baka kasi yun yung expectation natin kapag sinabi natin na mag-aaral tayo ng popular culture. Sa ganitong level, inihahain ng PUP ang kursong ito sa kung papaano tayo, no, bilang isang mga produktong kultural na tao ay nagdaragdag, nag-aambag at binibenta at tagatangkilik ng kulturang popular. Ibig sabihin, hindi tayo dito magtutukoy kung ano yung top 10 sa music charts. Hindi tayo dito magtutukoy kung sino ang pinakasikat na artista ngayon. Bagkus ay pauhusbungin natin yung mga katanungan na bakit, no? Bakit ito yung tema ng awit ngayon? Bakit ito ang lumalabas sa atin, no? Napapanood natin. Bakit kaya ganito yung bida? Bakit laging ganito yung inog ng love story? Bakit kaya mabentang-babenta ang kabit stories, no? Bakit? At sino ang mga institusyong nagpapanatili ng ganitong sistematikong kaayusan, no? At sino ang mga institusyong naghahain kung ano ang tatangkilikan natin bilang isang mamamayan. So, ngayon pa lang ay nakikita natin na inaangat natin yung diskurso o yung komunikasyon, no? At yung pagsusuri sa kung paano nga ba no natin titignan ang kulturang popular. Sa madaling salita, hindi na natin bibigyan ng kahulugan kung ano ang culture dahil narinig na natin to mula senior high tayo hanggang maaaring college. Pero ano ang kulturang popular? Ayan. No? Kaya nakaka-excite tong course natin kasi naniniwala ako hindi siya madaling aralin. Ikalawa, mabibigyan kasagutan nito yung mga tanong na matagal nang bumabagabag sa atin bilang isang tao, no? Bilang isang may social media, may nanonood sa TV, nanonood ng balita, at iba pa. No? Ito po yung inaasahan nating aralin sa ating kurso. No? Una, ang problemang tinatawag na kulturang popular. Ayan. Grabe naman yung lesson number 1. Ang problemang tinatawag na kulturang popular.
No, grabe pala talaga to, no? Ang commodity bilang wika, ang wika bilang commodity. Tatlo, globalisasyon at kulturang popular. Ikaapat, ugnayan ng wika at kultura. At susunod ng artikulasyon ng katutubong filosofiya, nationalism and the pedagogical imperative. Mga subkultura bilang reaksyon ng kulturang popular bilang pamumuhay, at politika ng kulturang popular. Unahan ko na kayo mga atit kuya, sikaping makadalo sa aking synchronous class sapagkat ako po ang nagdi-discuss niyan, no? Hindi man talaga ako magpapa-report or ano, meron tayong mga gagawing aktibidad. Pero, no, mga atit kuya, itong mga to ay nangangailangan ng pagsalubong mula sa inyo. No, ibig sabihin kapag nag-upload ako ng asynchronous discussion ko, sikaping pakinggan, tugunan yung mga hinihinging gawain. Yan. So, next. Grading system natin sa asignaturang ito ay nagmula sa PUP, Student Handbook. So, mga gawain at attendance ay 40%, midterm pagsusulit 30%, at final na pagsusulit 30%. Karagdagan lang din doon sa ating klase, hinihikayat sa aming kolehiyo ni Dean na ipaliwanag sa inyo itong Executive Order Number 7 Series of 2023 o yung PUP GAD Policy. Pinaalalahanan ang lahat ng estudyante na dito, no, sa ating universidad, sa akin, no, partikular bilang inyong profesor, mahigpit na ipinagbabawal ang anumang forma ng diskriminasyon, lalo na, no, kapag diskriminasyon ayon sa kasarian. Ibig sabihin, bawal bastos, no? At ang ating klase ay dapat safe space, no? Ayoko po dun sa mga kaklase na namamahiya na mga kaklase dahil sila ay may piniling kasarian. Ayoko sa kaklaseng ng kakatcall. Mapalalaki, mapababae, parehas lang nakakatcall yan. Uy, Dax! Uy, sexy! Magkatumbas lang yon mga atit kuya. Huwag na nating gawing biro yan. Kasi hindi yan biro, no? Bawal po yan. Ikatlo, kung sino mang nanghaharas sa inyo ay maaari nyong sabihin sa akin, no? Isumbong nyo sa akin. Huwag kayong matatakot, no? Regardless kung sino man yan, ay talagang tutugunan at aaksyonan ng ating institusyon. Narito ako para tugunan yung inyong sumbong. Nandito ako para samahan kayo, para magkaroon kayo ng SCED sa guidance and counseling services ng ating pamantasan, nang sa gayon kung ganun talaga kagrabe na na-traumatize kayo, go, no? Iano natin yan, no? Isi-schedule natin yan, aayusin natin yan para ma-actionan agad. At syempre, bibigyan din natin ng ano, no, karampatang kaparusahan yung mapapatunayan na talagang nangharas sa inyo, no? Nanakit sa inyo o nang bastos sa inyo. So, sa lahat ng kolehiyo, sa buong universidad natin, ay mahigpit na pinanghahawakan ito. Ibig sabihin, kahit saan kayo pumunta, kahit ba halimbawa, yun namang binastos ko ma'am ay hindi taga-OU, taga-college, sa ibang college. Pero PUP yan. Pag nagsumbong yan, no? Ano to university-wide to, hanggang mga branches abot to. So, pinapaalalahanan tayo ha na bawal yan kasi may PUP God policy tayo. Ayan. So, kung may mga katanungan, paano ako kokontakin? No? Ito ang aking email address, manalolay@gmail.com. Ang aking institutional email address ay amteodoro@pup.edu.ph. At alam nyo na ang aking messenger, yung Lai Manalo. Ngayon, katanungan. May iba kasi na pwede lang kayong mag-message kapag office hours. Ibig sabihin, 8 a.m. to 5 p.m., no? Ako naman ay wala. Wala akong pinipiling oras. Hindi ko linilimitahan kasi sobrang sanay na ako sa mga estudyante ng PUP na lahat talaga, lalo na sa inyo, di ba OU kayo?
kalakhan sa inyo siguro ay may pamilya na, may trabaho, kumbaga, nag-aaral, no? Bumalik sa pag-aaral para matapos yung degree. So, bukas na bukas ako sa ganun. Wala akong section na nahawakan na walang estudyanteng hindi nagtatrabaho. Kahit mula pa nung wala pang pandemya, pre-pandemic pa, no? Tapos mas dumami pa nga after ng pandemic at mas dumami pa ngayon na panahon ng inflation. So, sa madaling salita, may mga estudyante kasi ako na sa gabi pumapasok, tulog sa araw. Tapos, sa break time, dun sila gumagawa ng mga assignment nila, dun sila ganito ganyan. Tapos, dun lang din nila na-realize na may tanong sila. Madaling araw, hindi sila nagpadala ng mensahe. Kinabukasan or nung kinaumagahan, nakalimutan nila yung itatanong nila. Di nila na itanong, naipasa yung papel, boom, bumagsak. Diba? So, ako kasi yung tao na naniniwala sa prinsipyo na ang pinakatangang tanong ay yung tanong na hindi naitanong. Kaya magtanong lang kayo, no? Hindi ko kayo pinipigilang magtanong kahit anong oras pa yan. Kasi hindi naman din ako natutulog halos na. So, ako rin yung tao na ayoko naman hindi ako nababasa ng message. Binabasa ko talaga yun at nire-replyan ko sa abot ng aking makakaya. Ngayon, kung hindi tayo friend, hindi tayo friends sa Facebook, at napunta sa yung request messages, yung ano nyo, i-mention nyo ako sa GC. Ma'am, may PM po ako sa inyo. Doon, kakalkalin ko yun. Tutuganan ko kayo. No? Magre-reply ako. So, kahit email pa yan or sa messenger, re-replyan ko kayo sa abot ng aking makakaya. Okay? So, ayan, no? Ngayon ay malinaw na sa atin yung orientasyon ng ating klase. Yan. Maraming salamat.